umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa panibagong yugto ng ating kalendaryo sa ating liturhiya at ito ay tinatawag na Adviento o dili kaya ang paghihintay sa pagdating ng ating Panginoon. Sinasabi po na ang Adviento ay isang pag-aangad ng pag-asa at sa ating pagkakaroon ng pag-asa, ang inaasahan natin ay ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Sa unang yugto ng kanyang pagpunta sa lupa ay sa pamamagitan ng sinapupunan ng Mahal na Birheng Maria sa kanyang kapanganakan ay pinagdiriwang natin sa panahon ng Kapaskuhan. Kaya din naman ang pangalawang yugto ng Adviento ay ang pagdating, muling pagbabalik ng ating Panginoon. Tulad ng narinig natin sa Ebanghelyo. Sapagkat sinasabi na ang anak ng tao ay makikitang dumarating na sa alapaap na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Sapagkat siya ay muling babalik hindi upang maging isang sanggol sa sapsapan, kundi pagkos sa kanyang muling pagbabalik, siya ay isang makapangyarihan sa langit at sa lupa na nakahandang humusga at tumatol sa bawat buhay na sinusulit sa kanya. O kaya sinasabi po na lahat ng may buhay sa mundo ay babalik sa Panginoon. At sa ating pagbabalik at pagsasauli ng ating buhay, kinakailangan na ito ay maging malinis. Tulad ng pagiging malinis na ito ay ipairam sa atin ng ating Panginoon. Kung kaya't ang buhay na ating ginaganap ngayon ay buhay na hiram natin sa Panginoon. O kaya ang hiram na buhay ay isasauli natin sa nagpahiram sa atin. O kaya kinakailangan ito ay maging malinis sa pagbabalik natin sa Diyos. Sapagkat kung hindi ito magiging malinis, ay magiging katapusan ng ating tunay na buhay sapagkat hindi tayo makakapili ng Diyos doon sa kanyang kaharian sa langit. At maaari tayong mabulit doon sa kaparusahan. Sinasabi nga doon sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno kapag tayo hindi nagbago at nagsisi sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, kung titignan po natin sa sinasabi ng Ebanghelyo, parang nakakatakot sapagkat wala kang pagtataguan. Sinasabi na magkakaroon ng tanda sa mga araw, sa mga buwan, sa bituin. Kaya hindi naman magkakaroon ng lindol at mga daluyong sa dagat. Magkakaroon ng malalakas na alon at mga sakunang mahirap nating pagtaguan. At mayayanig ang mga planeta at mawala sa alignment. O kaya't magbabagsakan ang lahat ng ito. Wala sa kalawakan. Kaya po kung titingnan natin sa panahon natin ngayon na mayroong mga digmaan sa ibang mga bansa, kung makikita po natin yung mga balita na nagtatayog ang mga building pero pag tinamaan ng bomba ay bumabagsak ng buong buo o dili kaya ay wala kang malulusutan sapagkat kapag pinag-usapan na yung mga nuclear na sandata, ito po ay hindi mo kinakailangan umalis pagkat wala kang pagtataguan sapagkat yung radiation ito ay napakalakas. Kung kaya ito ay magkakaroon ng tunay
na kapahamakan sa buhay ng tao. Kaya kung isipin po natin saan tayo magtatago, saan tayo magkukubli kapag dumating na ang ganitong mga kapahamakan, ang dapat lang po natin gawin ay maging handa anumang oras dumating ang pagkagunaw ng mundo o dili kaya kapahamakan ng tao sa pamamagitan ng mga bagay na nilikha din ng tao upang mapahabang ang kanyang kapwa. Kaya ang mahalaga po ay maging handa tayo anumang oras dumating ang ating wakas, ang ating katapusan. Nakahanda tayong ibalik sa Diyos ang ating kaluluwa na maging malinis at walang mahidungis ng kasalanan sapagkat ito ay napagsisihan natin sa ating pagbabalik loob sa panahon ito ng Advent. Kaya po yung panahon ng ating pag-asa ay panahon na nagbibigay sa atin ng liwanag. Liwanag na may pag-asa pa at darating sa kabila ng mga kapahamakan, sa kabila ng mga kamatayan, tayo maaasa na tayo ay tatanggapin ng Diyos sa kanyang muling pagkabuhay at makakaisa tayo sa kanyang muling pagkabuhay at makakamtan natin ang kapatawaran at tayo mapapabilang sa kanyang angkan doon sa kalangitan. Amen.